Good morning. Babalik lang ako sa clinic. So today hindi ako pumasok. Last Thursday, nilagnat akong 38. And umuwi ako from work with a high temperature. The next day, Friday, nagpa-check up ako kasi sabi ko baka corona or uso kasi ngayon yung flu or influenza. And so nagpa-check ako sa isang clinic and fortunately negative naman ako from corona. Pero since Saturday nag-order kasi ako ng taxi papunta dun sa clinic. So ayan na, searching. Okay, good. So taxi found. That's 9:53. So okay, in 6 minutes nandito na siya. Anyway, so nagpa-check up. Negative ako from influenza and corona, but starting Saturday evening, sumasakit na yung throat ko. And then kinagabihan, talagang sobrang sakit, hindi ko siya kaya, hindi rin ako makatulog. Meron din akong parang shortness of breath. Pagbangon ko, tinignan ko sa salamin, talagang pulang-pula yung yung throat ko, and then meron siya mga onting white spots. So Sunday morning, nag-decide akong pumunta sa isang clinic na bukas kasi usually Sunday sarado yung mga hospital, mga clinic. So nagpunta ako doon. And chinek ako for it's called Streptococcus A. So commonly known as strep throat. So nag-positive ako doon. Strep throat is actually contagious. So I made sure na nag-isolate ako sa ibang room kasi nga si Shari, ayoko mahawaan si Shari. Pero binigyan na ako ng doktor ng antibiotics, ng mga gamot. And sabi niya, within 24 to 48 hours, magiging less contagious ka and then mag-improve yung symptom mo. But then, hindi ako makatulog. As in, the moment na ma-relax yung katawan ko, or mag-doze off ako, na medyo aware pa ako na patulog pa lang ako, tumitigil yung hinga ko. Parang bigla akong nacho-choke. Tapos kailangan mag-gasp for air. And yun, constant yun. Almost couple of times in let's say 5 minutes. So nakaka-bother talaga. Hindi ako makatulog, as in minsan nakatulog na ako mga 3 AM na. So same with last night. Nakatulog, according to Share, nakatulog ako ng mga about 2 to 3 hours, which is really good compared the other night. But then just to be safe, punta ako ng clinic para ma-check kung ano ba talagang problema, connected ba siya dun sa strep throat ko or not, whatever. So hintayin natin. Nag-order na ang taxi, parating na. And yun, update lang. Kakagaling ko lang ng clinic and pinasukan ako ng camera through the nose. Sakit niya, pero kinakailangan para makita kung ano talaga yung problema sa throat ko. So apparently sobrang maganong loob ng throat ko, na kapag katulog ako or nakahiga ako, talagang nagsasarado yung throat ko sa loob. So kaya feeling ko daw na-choke ako. So, sabi ng doktor, papalitan niya yung antibiotics na binigay niya sa akin na mas malakas. So, hopefully mag-work to. Kasi talagang wala akong tulog. Kakatapos ko lang sa pharmacy. So, grabe, explain ko sa inyo mamaya kung paano nag-work yung healthcare system sa Japan.
Yung alam ko lang. So, bago umuwi, dadaan muna ako siguro sa KFC or sa Dennis para mag-lunch, para mainom ko na rin yung gamot na binigay sa akin. And then uwi tayo. So nag-decide na lang ako umuwi at bibili na lang ako ng lunch sa convenience store. So pakita ko lang yung taxi dito sa Japan. Yung particular model na to actually dinesign to for the last Tokyo Olympics, kasi expected nga nila na maraming darating na foreigners na manonood nung event. So makikita nyo ang laki ng leg room, and then meron ding charging ports for your iPhone, Androids, and even yung mga tablets like iPads. And then banda rito may monitor for advertisements, and then yung mukhang calculator na yan for your credit card yan kung gusto nyo gumamit ng credit card. So ayan, kakauwi ko lang. Basically, pinalitan ng doktor yung unang set ng antibiotics na binigay niya sa akin, dahil apparently, according dun sa camera image na nakita kanina, hindi agad nag-work or nag-take effect yung gamot na binigay niya sa akin. So, pinalitan niya yung antibiotics ko for a higher dosage, and then hopefully mag-work yon, and makatulog na rin ako mamayang gabi. So, pakita ko lang din kung gaano karaming gamot yung binigay niya sa akin. No? So, yan yung mga packs ng gamot. Kailangan kong inumin yan on time, and hindi ko dapat ma-miss yan for 10 days. Kanina, sabi ko, explain ko lang briefly kung paano nag-work yung National Healthcare System ng Japan. So sa pagkakaalam ko, basically, kapag residente ka ng Japan, required ka to enroll and be a part of the National Healthcare System ng government. So the most common and basic benefit nun is kapag na-hospital ka, nagpa-check up ka, prescribean ka ng gamot, 30% lang yung babayaran mo. Yung the rest, yung 70%, yung government na yung magko-cover nun. So, very helpful siya sa mga residente dito sa Japan. And then, so yun. So, kagaya today, total na binayaran ko, including yung procedure, yung paglagay ng camera sa throat ko, and then lahat-lahat, yung consultation, 2,240 yen. So, around 830 pesos. So not bad, 'di ba? So sobrang laking tulong talaga yung pagkakaroon ng National Healthcare System. Pakita ko lang din tong booklet na to. Basically nakalagay dito okusuri techo, meaning okusuri is gamot, medicine, techo is parang handbook, logbook. And tuwing bibili ka ng gamot or pupunta sa pharmacy, prescribean ka ng gamot ng doktor, may didikit silang mga stickers yung pharmacy. So, yan yung record ng gamot na mga ininom mo. And so, kapag next time nagpa-check up ka, and then kailangan mo ng mga medical history, background, so malalaman ng doktor kung ano na yung mga na-take mong gamot in the past. So, yun lang. Hopefully, makarecover na ako agad. Baka nagtatanong kayo, bakit ang bilis mo pa rin magsalita? Actually, hindi naman affected yung voice ko. Masakit lang kumain, at meron siyang pain somewhere behind my throat. So, pagka nakita niya, pulang-pula yan, and then marami siyang spots. Anyway, yun lang for today. Maikling vlog lang, update lang, and then see you sa next vlog. Bye!